Tara mga brothers on the wheel, silipin natin ang bagong underbone cab ng Monarch Motorcycle. Ito nga yung WM110. Pero bago tayo magpatuloy sa ating ikot, sa mga naisuportahan po ang ating YouTube channel, baka naman pwede kayo mag-subscribe at i-like ang ating episode. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood, mag-follow na kayo at i-share ang ating video. So mga brothers, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Alright mga brothers, ito na nga yung bagong cab o underbone cab ng Monarch Motorcycle. Ito nga yung WM110. Mag-walkthrough muna tayo para makita nyo in 360 view itong motorsiklong ito. Maganda yung colorway na ginawa rito ng Monarch with a combination of gloss black and lime green o yellow green mga brothers. Litaw na litaw siya, and siyempre pagka ganitong kombinasyon sporty look yung kanyang datingan at kitang kita sa daan. Yan, napakaganda ng motorsiklong ito at the budget price mga brother. Okay, so mag start tayo sa harapan para makita nyo kung ano meron dito, no? So dito pa lang bubungad na sa natin kagad yung kanyang ulo, no, na matulis. At ito, naka-projector lamp na ito. In-upgrade na nila, hindi na po ordinary bulb. Meron tayong badge ng Monarch dito. Okay, end natin. And then yung daytime running lights natin, ito po yan. At kung nagwa-wonder kayo, yung kanyang turn signal lights, ito. Ayan, LED na rin yan mga brothers. So, di ba? Kahit pa paano. And then meron tayo rito payat lang na telescopic port dahil isa lang itong underbone. At maganda naman ang approach dito ng ating front fender. Hindi naman siya ganun ka sobrang kunat at hindi naman siya ganun ka sobrang flex. Tama lang po. At may reflector yan. Okay. At ito ang ating preno rito sa harapan. Naka 2 piston pot caliper tayo rito mga brothers. At maliit lang po ang ating disc rotor. At okay lang po yun dahil hindi naman kalakasan ng motor na ito. At may tire size tayo rito na 2.5 at 17 inches na alloy mags. Maganda yung design ng mags nya, modern na rin. At ito naka matte finish, and sad to say tube type pa ito. At pwede nyo naman pa-convert ng tubeless para hindi kayo na-hassle tuwing napaplatang kayo, no? Maganda rin dito, meron tayong parang engine na guard. At hindi basta-basta marurumihan ang ating makina rito pagka napuputikan. Tsaka yung cowling, no? Tingnan nyo naman yung pisngi, diba? Ganda kabilang side. At matulis pa rito. Tapos meron tayo rito parang carbon skin effect na design, di ba? Stig. Pagdating sa kanyang riding ergonomics mga brothers, since wala itong manual at kakalabas pa lang ito ng Monarch, wala pa silang specs, ito ay sinukat at tinansya na lang natin. Meron nga itong estimated na 790mm na may kataasan para sa isang underbone na motorsiklo. At ito mga brothers ay may taas din ang kanyang ground clearance na umaabot ng 150mm na above minimum. At kung titignan nyo ko dyan mga brothers, ay okay naman umupo ang isang 5'4" na katulad ko. At may reach lang po ako pagdating sa braso ng 20 inches. Ayan, upright naman ang ating riding position. At syempre pa, hindi rin tayo mabibitin pagdating sa kanyang turn radius sa manibela kung sakaling magmamanubra tayo sa mga masisikip na daanan, no? Ang ating bigat dito meron tayong estimate dito mga brothers na 95 to 100 kg lang pagdating sa kanyang weight. At ito ay magaang na at ideal gamitin para sa mga traffic dito sa Pilipinas. And for the bike fitting mga brothers, tamang-tama ito sa mga Pilipino na katulad ko na 5'5" lang pababa pagdating sa kanilang mga taas. Dito sa likod, meron tayo ritong grab bar. Ito nga yung lagi kong sinasabi mga brothers na ulo ni Batman, no? Naka Allen bolts na rin yan. And look at that, ang kanyang taillight dito, no? Napaka-stylish ang pagkakadesenyo. At sad to say, bulb type lang ito. Pero sabi ko nga, pwede nyo na upgrade yan ng LED. Marami na naglabasan na sa mga aftermarket o sa mga local shop. Ang turn lights natin dito, LED na rin. At flexible po ito. Mahaba ang ating fender at maganda o formado ang pagkakatabas. Lagayan ng ating plaka, may ilaw ang ating plaka rito na sarili. Alright, and then pagdating dito sa kanyang rear suspension, naka dual shock po ito
non-adjustable mga brother. At ang preno natin is drum brake pa, no? Okay lang yon dahil hindi naman po ito kalakasan ng motor na ito. At nagwa-wonder ako bakit ang gulong niya rito ay parang classic dual sport style. Diba? It means pwede nyo siyang isalpak sa mga light off-road mga brothers. May tire size ito na 2.75. Tube type din ito mga brothers. Same lang din doon sa harapan. Alright? Pagdating naman sa kanyang makina mga brothers, ito meron po itong isang cylinder na air-cooled ang kanyang cooling system. Siyempre mababa lang din naman ang compression ratio nito na merong sarado na 9.0:1, habang meron itong 109cc to be exact pagdating sa kanyang displacement. At siyempre pa mga brothers, meron itong 5.3 kilowatts pagdating sa kanyang max power at 8,000 RPM. At meron itong 7.2 Nm of torque at 6,000 RPM. Ang boring stroke natin dito mga brothers is 52.4 by 49.5 mm, habang meron tayo ditong 4-speed semi-automatic, meaning po mga brothers wala na po itong clutch, pakambyo-kambyo na lang kayo. At ang ating final drive dito mga brothers ay kadena. At syempre mas maganda ito, mas madaling imintina, habang ang ating fuel system mga brothers ay karburador pa. At ang kagandahan dito, matipid pa rin ito sa gasolina at low maintenance lang itong alagaan. Okay mga brad, pag-usapan natin ang side profile ng motorsiklo. Meron tayo rito mga decals na makikita, no, na nagbibigay sa kanya ng forma. May WM 110, okay, and then black with the combination dito sa kabilang side ng yellow green. Ayan, WM din ito 110. Alright, at ang ating tapakan dito is heavy duty. Ayan, ordinary siya pero I can say heavy duty siya, no, pati yung ating stem dito. Alright, pedals natin dito sa preno, ordinary lang naman, talagang pang heavy duty siya. At yung ating muffler dito, sporty look, maganda at formado ang ating heat guard dito o muffler guard mga brothers. Naka-alim bolts na rin yan. Tignan natin yung kabilang side profile nitong motor na to. Halos same approach lang pero nandito yung kambyuhan natin. I can say ito heavy duty to, yung mga tapakan nya. Side stand, of course, and center stand natin. Alright, sabi rito 4-speed siya na semi-automatic. It means wala siyang clutch. At ang ating kadena rito, ayan, alam ko ito 420H na ba ito o 420 lang, pero nababasa ko Choho 420 mga brother. At ilang teeth kaya ang ating rear sprocket dito is 37 teeth. Siguro mga 13 inches yung harapan nito o 12. Alright, same lang din naman yung makikita nyo rito pagdating sa binil o sa kanyang decals. At naka single stone tie na upholstery rito. Ayan, makapit naman, I can say. At pagdating dito sa kanyang manibela, meron tayo dito mga standard switches. Nandito yung choke, of course, dahil karburador ito. Ang busina, left and right, low beam, high beam, no? Maganda yung kanyang handlebar na sakto sa left na kamay. At I can say na kahit huwag na kayo magpalit, maganda yung kinabit nila. May bar N o N bar tayo, lagay na side mirror, and of course ang ating analog meter dito. Ayan, maganda yung pagkakatim. May badge ng Monarch dito na may corona. Fuel meter, low beam. Ayan, alam ko ito baka wala na nakalagay kung anong indicator dito. Left and right, at saka gear indicator, yung ating odo, tsaka yung speed meter natin. So meron siyang green, ibig sabihin nasa eco mode ka. Wow, galing no? So ito yung mga nakakatipid na o nakakatipid ka na takbuhan. Pag lumagpas ka ng 80, ayun na, doon ka na wall mode, no? At ito yung ating susi. Di ba? May logo na rin ng Monarch, at ito po ay naka-shutter key, no, for the safety ng ating motor para hindi manakaw o mapagtripan, di ba? At syempre pa meron tayo ritong modern cuts na design pagdating sa kaha niya. Yun lang, wala tayong hook dito, pero alam ko may nabibili naman. Pwede nyo sigurong pakabitan. Ayun, no? Pwede dito maglagay ng hook para may sabitan kayo ng inyong mga pinamili, no? So buksan natin yung kanyang upuan. Yan. So nandito yung battery. Oh, may nakalagay. Ito pa rin USB charging port, sorry. Ayan, meron siya. Pwede ka pa rin magpa-charge. So mag-charge, so 'di ba? At ito yung lagay ng battery mo. So makakapaglagay ka pa rin dito, no? Kapote. Ayan, no, mga tools, mga kakailanganin mo. Wag halimbawa nga nagmo-motor ka na, no? So mga pwede rin na inumin. Yun lang, iinit. At ito ang ating tangke. I'm not sure kung ilang liters to, pero maglalaro ito ng around 3
to 5 liters mga brothers. At hanapin natin yung specs para malagay natin yung eksaktong liters nito. Wala kasi sila rito manual sa branch eh. At ngayon mga brothers, natapos na nga nating ikutan itong WM110 ng Monarch Motorcycle. At pag-usapan na natin ang presyo ngayong taon. Meron nga itong updated na SRP na 55,000 pesos. At kung ito ay babayaran nyo ng spot cash, meron itong less 2,000 pesos kaya 53,000 pesos na lang siya mga brothers. At kung kukunin nyo ito ng terms mga brothers, magda-down payment po kayo ng 3,000 pesos. For the monthly sa 3 years, meron po itong 2,702 monthly. At syempre, ganun pa rin ang rebate, 200 pesos. So mga brothers, mag-comment naman po kayo ng yes kung nagustuhan nyo po itong bagong underbone cab ng Monarch Motorcycle. Ito nga yung WM110. At syempre pa, mag-PM lang po kayo kung interested kayo maglabas ng motor na ito at sa iba pang motor ng Monarch at Skygo para po ma-assist ko kayo agad. Once again, ako po si Sork Moto, ang inyong ahente pagdating sa motorsiklo. Alright. Cook it.